Magandang araw mga ka-province. Nagluto nga po pala ako ng ginisang repolyo. Dinalhan ko po si Papa sa bundok at doon ho kami kumain. Magang-maga ho mga ka-province ay umahon na po si Papa sa bundok at siya daw ho ay mangangawit ng niyog at nang may maibenta na at maisulit sa may-ari. Ang bilin ho sa akin ay dalhan ko na lang daw ho siya ng almusal at nang hindi na nga daw ho siya bumaba para kumain, ay napayasbos na lang ako ay. Kaya naman inihanda ko na agad yung lulutuin kong ulam. Aring repolyo ho ang aking nahagilap kaya ito ho ang lulutuin natin ngayon. Sasamahan nga laang ho natin yaan ng kaunting ginayat-gayat na karne at nang medyo may lasa-lasa naman ho. At mahirap na baka magreklamo ang manong pidoy. Inuna ko na nga ho palang lutuin aring sinangag. Inilagay ko na ho ang bawang. Pinabrown ko laang ho ng kaunti tas ay nilagay ko na ho aring bahaw na kanin. Hinalo-halo ko laang ho at nung mainit na ay naglagay na ho tayo ng asin. Ganyan nga laang ho akong magsangag mga ka-province, napakasimple laang ho, di ba ho? Pagkatapos ko nga ho magsangag ay nag-umpisa na ho akong maggisa para sa lulutuin nating repolyo. Inuna ko na nga ho aring bawang at isinunod ko na rin ho aring sibuyas. Maya-maya, inilagay ko na rin ho aring ginayat-gayat na karne, tas ay hinalo-halo ko laang ho hanggang sa medyo matusta yung karne. At nung ganito na ho ang itsura, inilagay ko na ho yung gulay. Aring gana ring luto nga ho mga ka-province ay isa sa mga paborito kong ulam. Dumali na naman si paborito, lahat ay paborito. Ay kasi nga ho mga ka-province, bukod sa masarap ho yung ganitong ulam ay napakadali lang din hong lutuin na rin. Ang bilis din hong kainin ay ubos agad. Naglagay na nga rin ho ako dyan ng kaunting toyo saka ng oyster sauce. Hindi na ho ako naglagay ng asin at baka naman mapaalat ay hindi makain. Nilagay ko na nga rin ho aring paminta at hinalo-halo laang ho ng kaunti. At ayan, luto na ho aring ginisang repolyo para sa almusal. Salamat sa Diyos sa biyaya sa araw-araw. Pagkatapos ko hong mailagay sa baonan yung ulam ay ginaya ko na rin ho aring sinangag at nang madala na kay Papa sa bundok. Nang maigaya ko na nga ho lahat ay nagsimula na ho akong maglakad dyan. Excited na nga ho ako dyan pumunta kay Papa at ako ho ay nag-request ng buko. Ay paborito ko ho kasi ang buko. Si paborito na naman. Maya-maya nga ho ay nakita ko na si Papa. Ito nga ho at nangangawit pa rin ng niyog. Kahoy kami ho ay kumain na. Ay ako daw ho ay umuna na muna at tatapusin lang daw ho niya aring isang puno. At susunod na rin daw ho siya. Ay di ako ho ay umuna na doon sa pwesto kung saan ho kami kakain at iintayin ko na lang ho doon si Papa. Nadaanan ko nga ho aring ilan sa mga niyog na pinangawit ni Papa. Sumunod din naman nga ho agad si Papa at ito nga po at dala na aring request kong buko. Kumain na ho kami kaagad at siya daw ho ay nangangalus na sa gutom. Kako hindi naman masyadong halata. Binuksan na nga rin ho ni Papa aring buko at maigi nga hong inom-inumin ng sabaw habang kumakain. At konti lang ho ang dinala kong tubig na inumin at kakoy may buko naman. Pagkatapos hong kumain ay tinira ko na nga rin ho kaagad aring laman ng buko. At di ba't paborito ko nga ho ito. Hindi na natapos yung paboritong yan. Grabe, napakasarap ho talagang kumain dito sa bundok. Napaka-presko ng hangin. Kaya naman masasabi kong the best talaga hong tumira sa probinsya. Aba, hindi ko na ho talaga tinigilan niya ang buko at yung kabiak ay ako rin ho ang kumain. Eh, paborito ko ho ay. Pagkatapos hong kumain ay umalis na ho kami at pumunta na kami doon sa pinagkawitan ni Papa ng niyog. At mga nagkalat pa nga daw ho yung ibang niyog na kinawit niya. Tinulungan ko na nga ho dyan si Papa sa pag-ipon ng mga niyog at nang matapos na lalo't bigla nga daw hong sumama ang pakiramdam niya. Nagtapas nga lang ho muna dyan si Papa ng niyog, tas ay ipapakawit na nga lang daw ho niya sa iba yung natitira pang kawitin at para daw ho siyang lalagnatin. Umuwi na nga rin ho kami pagkatapos magtapas ni Papa. Ay siya paalam na ho muna at ako'y kakain pa ng paborito ko.